nung andun ako sa ADD, meron siyang mga aral na niya aral sa amin, tineteksto na meron akong alinlangan. Pero dito sa Iglesia ni Cristo, sa mga aral na aking nadinig doon sa aking doktrina, maging doon sa mga pagsamba, walang, basta't kung ano yung inyaral ngayon, puro ganun. Ibig sabihin, hindi nagbabago yung aral na yun namang mga aral ay binabasa sa Biblia. Kaya wala kang magiging pag-aalinlangan. Walang maibabahagi ko sa kanila, lalo na doon sa mga nasa ADD. Ang alam ko, sa palagay nila, andun sila sa tama sa aral sa Biblia na nakalagay naman doon suriin natin ang lahat ng espiritu. Makinig kayo doon sa ADD, makinig kayo doon sa Net 25. At paghambingin natin, yung isang bagay, malalaman mong tama kung yung dalawang kwan pinaghahambing natin Kung hindi tayo magsusuri ng ganon, hindi tayo malalagay doon sa tama. Dito sa Iglesia ni Cristo, sa nakita ko masyado kaayusan. May karapatan at may kaayusan ng lahat ng mga bagay. Kaya magkakaroon ka ng panatag na loob Magiging panatag ka. Walang pag-aalinlangan o kung anong man. Alam mo na kasama mo Diyos dito. Pag sumasamba ka, walang magulo, walang bidahan. Hindi katulad sa ADD. Andun lahat ang mga masasabi mong nagte-teksto kung sino-sino ang nilalait, pinakikialaman, hindi yung puro aral lang. Yung puro personalidad ang personal ang mga atake doon sa hindi yung aral ang pag-usapan. Dito sa Iglesia ni Cristo, malaki pagkakaiba. Sa teksto dito, wala kang alam, personal lang, puro aral. Puro naaayon sa Biblia. Yun ang akusasyon nila na di umano, sa pagsamba raw natin, wala tayong ginawa, kundi atake si Soriano. May katotohanan po ba yun? Walang katotohanan yun. Minsan di ko nadinig yung pangalan niya sa kapilya. Sa ating pagsamba. Minsan, di ko nadinig yung pangalan niya. Nabanggit ala. Puro mga talata ng Biblia. Puro aral lang madidinig mo sa loob ng kapilya. Kailangan makinig sila doon sa ating programa. Doon sa Net 25, pati yung mga himpilan natin sa radyo. Kasi kung hindi sila makikinig doon, kung isasarado nila yung kanilang puso't isipan, habang panahon silang andun sa maling pananampalataya. Paano mo malalaman yung mali? Kailangan makita mo yung tama. Kailangan paghambingin natin yung dalawang relihiyon na sa palagay nila ay tama at saka yung sa atin naman. Manood lang sila doon, isang buwan lang. Nakikita nila yung mga kaibahan. Masasabi ko dun sa mga tiga-subaybay natin, sa aking experience, sa aking naging karanasan, nung sa pakikinig ko ng ating mga programa, nabuksan yung aking kaisipan. Nakita ko yung tamang daan ng katotohanan. Kaya sa ngayon, ako'y bautisado na. Mananatili ako dito sa Iglesia ni Cristo habang buhay, habang ako'y nabubuhay. At kung may magagawa pa nga ako, mag-aakay ako ng mga ibang mga tao na nasa labas pa ng Iglesia upang magampanan ko yung aking tungkulin bilang Iglesia ni Cristo. Nananawagan ako, lalo na doon sa mga dati kong kasama sa ADD, na manood sila sa ating mga programa. Yun naman para sa lahat. At para mapaghambing nila yung kanilang kinalalagyan at saka yung ating namang programa. Yung programa ng ADD at saka ng programa ng Iglesia ni Cristo. Paghambangin nila at makikita nila yung talagang malaking kaibahan. Iisa lang doon yung tama Yung aral natin dito matibay Yung bang pagka-inyaral ngayon, pag sinabi ngayon na yung isang taong bago si Jesus sa pang-iglesia, yun na yun hanggang huli. Samantalang kay Soriano, tandang-tanda ko pa nung bago-bago ako nakikinig doon sa kanyang programa, hindi pa ako kaanib doon. Yun kang
doktrina ng Iglesia ni Cristo na yung isang taong bago si Jesus at ang Iglesia, mali kayo. Dineka yung hintil at saka yung mga Hudyo. Pero bandang huli, yung sinisiraan niya, yun din ang inyaral niya sa amin. Ganon ka, yung sa nakita ko, sa experience ko, napakaraming aral na dinig kong pinagdudahan ko kasi alam ko din yun sa Muslim. May konting alam din ako sa Muslim. Nung minsan sa pasalamatan, inyaral niya na yung may mga halal na produkto. Yung mga corned beef, kung ano-ano. Pati yung 8 o'clock na juice. Huwag daw iinumin, hinyain daw sa Diyos-Diyosan. Yung bang marami akong nakita sa kanya. Hindi kapantasan. Ewan ko, yung mga kapatid, bakit hindi nila nakikita yung... Sana po, pumalagi kayo sa iglesia. Ay, hindi na ako aalis dito at wala akong nakikitang ibang iglesyang ganito. Dahil ito na ang totoo.